Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga kababayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po ay may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po no. Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po no. At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Inamin sa kanya, nagsisik na siya ng asylum or exile sa bansang ito. Na-transport nila Satanas, nila bangag ang pera ng bayan, yung through crypto. O yan ha, Pinas Unfold, yan natin yan ha, subscribe. Kumpirmado di umano ang balitang nagbabalak ng tumakas ang mag-asawang Marcos palabas ng bansa oras na matanggal si BBM sa Malacanang. Ito ay ayon pa umano sa reliable source ng controversial na vlogger na si Maharlika na isang cabinet secretary. Sandali ha. Controversial talaga tong ang kumare ko. Si kumare ko yan si si Maharlika, hindi niyo ba alam? Inaanak niya yung dalawang anak ko. Tapos yung dalawang anak niya inaanak ko rin. Kaya ano ba yan, solid kaming magkumare at kumpare niyan eh. Sabi ko sa inyo eh. At marami talagang source yan sa loob. Oh, ayan ha. Siya naman itong nire-reaction natin ha. Ang lupit talaga ng kumare ko na to, no? Oh, siya na nakakaalam niyan. Oh, panoorin natin. Secretary ni BBM. Isa umanong prominenteng negosyante ito at dismayado na sa pamumuno ni Bongbong Marcos dahil napupunta lamang sa mga buwaya sa gobyerno ang kanyang milyon-milyong peso na ibinabayad niya sa buwis. Matatandang parami na ng parami sa mga kilalang personalidad ang nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya kay Bongbong Marcos at Martin Romualdez na hayagan ng pagnanakaw sa kanilang administrasyon, lalo na sa bilyon-bilyong inilaan nila sa ayuda na nauuwi lamang sa bulsa ng mga kongresista. Pati na nga ang mga retirado at aktibong general ng Armed Forces of the Philippines at PNP ay nagpahayag na rin ng kanilang pagkadismaya sa pamahalaan na ang kanilang pagkilos ay tiyak na masisibak si Bongbong Marcos at Lisa Marcos sa Malacanang. Mga boss and welfare section. So ang beginner at Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, yun talaga ang kasabihan, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Magnanakaw sa kaban ng bayan, kawawa na tayong mga Pilipino, hindi malayong mangyari din sa kanya ang nangyari sa ama. Nakatadhana na yan. Sana tuloy-tuloy na at maging maganda na ang takbo ng ating bansa. Matanggal ang mga kurap, walang awa sa mga may hirap, sana gabayan tayo ng lumikha. Huwag patalisikin, ikulong at panagutin sa lahat ng kayupang ginagawa sa sambayan ng Pilipino. Lahat ng bangag, alays, ikulong at kasuhan. Sana lahat ng mga magnanakaw at mga sinungaling makulong. Lahat ng Marcos Romualdez plus Araneta at yung mga nasa Senado at nasa Congress. Kung makalabas man sila ng bansa, bigyan sila ng persona non grata. Ibalik natin si Tatay Digong para maayos ang mga Pilipino at ang Philippines. VP Sara, our next president. Hindi maaring lumabas ng bansa ang mga may kasong kakaharapin. Papanagutin nila ang mga corruptions na kinakasangkutan nila. Pagbayarin sila sa mga ginawa nila sa mga Pilipino. So yun na sabi ko, itong December na to, naiulat ko sa Ito na. Sinasabi ko sa inyo, ito na yung kumare ko. Nagsasalita na ha. Ito yung or don't forget to subscribe ng kumare kong Maharlika. Ito, hindi to ganun kahaba itong video na napapanood na tulad sa kanya is full video. So, hindi to lang tong video na to, ito yung pinaka direct to the point. Okay? Ito yung direct to the point. So, kung gusto niyo na mas mahaba dun sa kumare ko, ito yung mga target to the point kagad to. Ayan na, pasok mo kumare. inyo na pinaghahandaan ni Bangag yung kanyang pagtakas sa Pilipinas. Okay? Pagtakas o pag naghahanap siya ng bansa na kung saan sa i-exile. So, etong kwentong ito, okay? Itong puting ahas ko, chinika boom boom niya sa akin na Miss Maharlika,
nung ganitong araw, wag mo na lang isulat, ay sabihin muna yung eksaktong date kasi baka magurgur itong cabinet secretary niya. In fairness, may punto ka ngayon sa, pero hindi pa natin pwede pangalanan to. During that meeting, noong December, okay, etong si cabinet secretary na ito, ano natin sasabihin kung babae o lalaki o LGBT. Basta, may cabinet secretary, mga palangga, hindi lang isa to. Okay, hindi lang isa yung cabinet secretary. Nandoon siya during that meeting na pumunta ang isang ambassador ng bansa. Okay, ng ibang bansa. Okay, hindi ka na muna sasabihin kung anong bansa to. Pero baka nasabi ko na yung nakaraan. But for this vlog, hindi na muna natin sasabihin. Okay? So, ito dinemo talaga sa akin. Ito si Bangag. Okay? Ito si Ambassador. Nagchichika boom boom sila. Like, from a distance, hindi naman ganun kalayuan, naririnig ni cabinet, ni Puting Ahas, cabinet secretary, ang chika boom boom ni Ambassador at ni Bangag. Na nag-uusap sila, ang konteksto ng kanilang pag-uusap, mga kababayan, ay tungkol sa pag-seek ng asylum o pag just in case na ma-exile daw itong si Bangag. Okay? Kinakausap niya itong si Ambassador na ito. Alright. So, yan may kinakausap na pala si Siyempre, kung ako naman ang matatanggal na bilang Pangulo, halimbawa akong Pangulo, medyo alanganin na ako. Kakausap na ako ng pwede kong exit, no? Kailangan exit ko siguro mga 5. Kahit mga 10 exit gagawin ko kasi sa dami ko ba naman pera eh. Para makatakas ako sa Pilipinas. O, di ba, ikaw tatanungin kita. Ma'am Linda, kung sakaling ikaw ay matatanggal ng bilang Pangulo, ilang exit ba ang dapat ay kausapin mo? Hindi kinakausap na, ayun yan kay kay Kumarang Maharlika, tama naman, kailangan nang mag-exit. At kailangan mong kumausap kung paano bang mag-exit. Alright, so ganun talaga. Ang lupit Kumare ko talaga, ang lupit. Tuloy, Mare. Pero I think pala, magiging walang saysay ang pag-uusap nila ng dalawang ambassador na ito. Sige, ganito. So, usap sila, di ba? So, eto ngayon si Cabinet Secretary, naririnig niya at iba pa doon, hindi lang isa, sabi ko sa inyo. Si Cabinet Secretary, chinika boom boom niya dito sa isang puting ahas natin. Kaya nakarating sa akin. Okay? Si Cabinet Secretary, chinika niya na grabe, ganito, ganyan, ganyan. Kinakabahan na si Bangag, okay? Kinabahan na si Bangag kasi nagsisik na siya ng asylum or exile sa bansang ito or, ganon. So, chinika niya dito. Ito yung nakausap natin. Very prominent na puting ahas. Sobra, grabe. I can't believe it. Di ganyan. Nung una, medyo na-weirdohan pa ako. Siya rin yung nagsabi sa atin na tinatransport nila Lisa Tanas, nila Bangag ang pera ng bayan, yung through crypto. Sabi ko nga sa inyo, wala akong alam dyan. Meron akong cryptocurrency, pero barya lang yun, investan ko ng invest kahit hindi ako masyadong maalam. Who knows, baka swerte yan, baka yung crypto ko maging 1 million. Anyway, going back. So ngayon, ang chika boom boom, eto si Puting Ahas natin, ito si Cabinet Secretary, chinika niya dito. Actually, wait. May You need to make a decision. What does the data say? I'm not. actually, Sandali lang, Mare. Sandali. Ang daming trolls dito, ang daming nagagalit na. Magalit kayo kay Marlika. Bakit saan ka nagagalit? Ako ba nagbalita niyan? Nay. Mare, daming nagagalit sa'yo. Nung nakaraan mga babayan, ang daming may gustong gumurgur dito kay Maring Maharlika. Ewan ko, binigyan natin ng pamasahe papuntang Amerika. Wala gustong gurgurin si Maharlika. Wala namang pamasahe ng palang ticket. Ayun, binigyan. Ewan ko kung pumunta na. Tuloy. through texto, hawak ko yung text messages. Alright? Hindi ko lang pwedeng ilabas ngayon. Pero darating ang panahon, pag lalabas natin lahat ang mga ito. So ngayon nawindang ako,
Really? I can't believe it na yung cabinet secretary na yon nagchika boom boom dito sa ating puting ahas na prominente. Pero actually itong ano na to, hindi na baka mabuking pag sinabi ko pa tong isang information na ito. Wag na lang muna baka gurgurin, hulaan nyo na lang kung sino yung cabinet secretary na yon. So ngayon, ang chika boom boom, di kinuwento sa atin ng prominenteng puting ahas natin. Okay? Kaya senior ko sa inyo. So kagabi, may nakausap tayong matagal ko ng puting ahas yun. Shout out sa iyo Palangga. I know you're listening, ha? Naloka talaga. Kahit naliligo yan, nakikinig sa akin. Ang daming trolls dito. Nako, hindi niyo nababasa diyan yung hindi niyo nababasa yung ibang sinasabi ng mga trolls dito dahil nga hinahide ni YouTube, hindi niyo yung makikita diyan. So ako lang nakakita. Kayo mga trolls, dapat hindi kayo magsalita ng ganyan masyado kasi hindi man makikita ng mga nasa comment section or nanonood yung mga sinasabi nyo. Kaya hinahide ni ni YouTube eh. Oh. Ako, pinagmumura si Marlica, yung kumare ko. Oh. Ayan, kadami oh. We love Duterte family. Sabi ni Sir Romeo Pansito. Ito kasi hindi sila makapaniwala mga babayan. Napakaraming mga OFWs na suportado ang PDP laban Tatang Digong. Diyan sila nagalit na galit. May bala kayo. Malapit ng eleksyon. Oh my goodness. Basta dito, yung mga tropa pits natin dito kay Boy Sardina, straight lang Huwag kayong kakaliwa o huwag kayong kakanan. Kunin nyo lang ibinibigay nila, pwede na yun Tapos straight lang tayo sa PDP laban. Kasi pagka may humalo dyan na ibang mananalo, magkakagulo na naman tayo. Dapat isa lang, straight, yung sabing Tatang Digong. Bayaan mo mga magalit yung mga nagagalit dito. Yung mga yan, hayaan mo. Wala hanggang galit lang naman itong mga ito. Wala naman itong tuloy. Ngayon, eto na nga. Nagchika kami, sabi ko sa kanya, "Hoy, ayan bakla." kausap Sabi ko kausap sa niya kanya. Gano'n naman yung tawagan namin. "Hoy, bakla." Sabi ko na gano'n. Unang-una pala nagkukwento siya about, marami pa mga pasabog pero wag muna baka mag-grumble tayo, baka hindi niyo ma-absorb lahat yung mga pasabog. So sabi, nagkwentuhan kami, ang pinag-usapan namin si Bangag, yung mga taong niloko ni Lisa Tanas, yung mga taong kumuha ng pera sa True Confidential Fund at kung ano-ano pa, baka sa mga susunod na araw yun yung vlog natin. I'm just waiting for one person na puting ahas na magbigay pa ng information. But anyway, so ito na nga, nagchika boom boom kami nito ni Bakla. Sabi niya, so ano na? Araw-araw yung ganga bells mo. Sabi niya, it's so sad. Sabi gano'n sa akin. Araw-araw yung ganga bells mo, yung mga tao hindi pa naman kumikilos. Sabi ko, wag kang pasisiguro. Sabi ko gano'n sa kanya, malay mo. Ngayon, January na or February, sabi ko, ikaw, kumusta ka naman ba? Yung mga taxes and everything mo, nagbabayad ka ba? Sabi niya, ay, oo naman. Sabi niya, okay naman yung taxes. Kaya lang, nalulungkot ako kasi yung taxes, negosyante din ito Yung taxes ko, napupunta lang sa mga bangag. Okay. Ito, para maintindihan nyo. So, itong si Bakla, ito si cabinet secretary, ito si pangalan nito, si informante natin. Okay? Magkakilala si cabinet secretary at ito si itong isang puting ahas natin. So magkakakilala sila. Sabi ko, huwag ka pa kasi siguro bakla kasi yung cabinet. Alright. So narinig niyo mga babayan So magkakausap din pala dito kay Pangulong Marcos, tapos yung kausap din ni Maring Maharlika. So nandun lang, magkakatabi lang sila. Ang lupit ng bayan natin, no? Saan ka ba naman? Nakakuha ng impormasyon si Maharlika sa kausap ni BBM. Tapos yun nandito, tabi-tabi lang sila, tabi-tabi. Saan ka ba mga kababayan? Tabi-tabi lang. Sabi ko sa inyo, itong sinasabi ni kumare kong Maharlika, may laman po yan. Hindi yan nagsisinungaling. Kung nagsisinungaling, napakagaling naman magsinungaling yan. Detalyado yung kanyang mga sinasabi. Tapos may pinapakita pa siyang mga text message o pero hindi niya sinasabi kung sino yun. Dapat yan, BBM, tanggalin mo lahat ng mga nasa paligid mo.
Tapos magpalit ka na lang. Ipalit mo lahat yung PDP laban. Tapos baba ka na. Tuloy. Tuloy. Si ganito, na si ganitong pangalan, nagbibigay ng information na si Bangag daw, nagsisik na ng asylum or gusto, pag just in case na matanggal sila, for whatever, kung ano mangyari, this January, mayroon siyang tatakbuhan. Yan. Okay? So yun ang pag-usapan namin. At hindi lang yun. So, sabi niya, sige, tignan natin kung may ma-extract tayong mga information tungkol dyan. Sabi ko, may naririnig ka bang ganyan-ganyan ba yung mga chika dyan sa circle mo? Sabi niya, sige, magtanong-tanong tayo. So ngayon, ano araw na ba dito na lost track na ako? Okay, what time is it now? Okay, wala ba lang oras ng phone ko? Okay, umaga na pala dito, kagigising ko lang. 4:23 a.m. Okay, January 4. Kanina, may nag-message sa akin at kausap ko. Sabi niya, huy, bakla. Diba? Ganon lang gamitin natin. Chinika sa akin ni ganito, yung chika bumbo mo tungkol sa Excel daw ni Bangag. O sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, gano'y balita ka ba? Tapos sabi niya, confirmed. Okay? Confirmed na itong cabinet secretary na to, inamin sa kanya. Pwede mo malaman yung zero na hindi ka nilolong mechanic or scanner. Kahit kita na hindi naman. Okay? Na talagang mayroong naganap na chika bumbum. Chika bumbum. Mayroong naganap na chika bumbum, kaya yung ibigay ko sa inyo information, kabog sa bangayon. Okay? Kabog. Kasi meron siyang screenshot. Although madaling daya, ang screenshot, pwede mo yung madaya. Maglalagay ka lang, Maharlika. Kunyari, nag-message ako sa'yo, papalitan mo yung pangalan from Maharlika. Di ba? They can do that. Di ba? Tapos, kunyari, ako yung nagsasalita, pero hindi. Pero kinumpare namin yung phone numbers. Phone number lang pala, isa lang. Alright? So, phone number, nag-match ng bonggang-bongga. Okay? Sabi ko, shit. Kasi nung una, ayoko maniwala na si Bangag, na, di ba, ayoko maniwala na mag-e-excel yung mga buwakan ng inang yan. Lahat ng kanilang panggigipit, ginagamit nila. Lahat ng pagsisip-sip, ginagamit nila. So, ngayon, mga kababayan, okay, based on that state information coming from 3 different snakes, which is taon ngayon ng mga ahas, di ba? So, confirmed yung sinabi dun sa 3 yon. But syempre, hindi yan iuulat ng media. Unless, yan ay yung mga media na yan, kung nasabihan man sila, well, actually, baka walang tiwala sa kanila yung mga putingas. Baka sa atin lang may tiwala. But this information, okay, mga kababayan, ay kinuwento sa atin. Hindi ako nagtatrang isip na all of a sudden lumabas ako dito, ay alam ko, ganito, ganyan. I have screenshots with this conversation. Okay? Hindi lang natin pwedeng ilabas kasi mapapatay yung mga taong involved. Hayaan nyo nang ako na lang ang gurgurin nila dahil nasa luko naman lahat. May 3 assassins na paikot-ikot dito sa California, di ba? Kala lang tatatakot ako sa mga buwakan ng Yan, narinig nyo ha? 3 assassin ba? At 6. Narinig ba? 6. Uy, baka andyan na yung isang gustong yung nag-comment dyan, nagugugurin si Marlica. Mag-ingat yan yung Mare. Kaya si Mare, nagpapa-grab foods, hindi na nakakalabas ng bahay. Delikado kasi yung mga nilabas niya. So, ako, sinapakita ko na sa inyo mga trolls kayo nire-reaction natin, hindi ko, bahala kayo kung maniniwala kayo rito. Pero sa akin kasi, sa pag-re-react natin dito at pag himay-himay ng mga sinasabi niya, mga babayan, is meron talaga siyang pinagkukunan ng tao. Okay? Grabe naman tong si Maharlika kung sa dami ba naman ng mga sinasabi niya, mararamdaman mo talaga na may something sa kanyang mga chinichika at meron siyang kausap talaga. Okay? Hindi basta-basta gawa-gawa lang yan. O ayun nga, sabi nga niya, ayun, meron ng 6 daw na, I think parang 6 na assassin na ang paikot-ikot sa California. Alright. Baka magpapa-autograph lang yun, Mare. Ikaw naman magpapa-autograph lang yun, Mare. Huwag kang masyadong kabahan dyan, ha?
Inang yan. Mm. Hmm. Ngayon, ang eksena ngayon, mga kababayan, kaya ito si Inday Sara, si VP Inday, according to my source, may mga tumatawid na sa kabilang bakod Mhm. na sumisip-sip na kay Inday. Kaya Wow. ako, ang prayer ko at ang advice ko, ang solicited advice kay Inday, Ayan ang sinasabi ko, Mare. May tumatanong sa kabilang bakod ay. Parang nakita niyo ba si unahan na natin yung kumare ko rin yun si Franz Castro. Kumare ko yun kaso nagsulian kami ng kandila. Ayun, tingnan niyo matapos niyang giri-girian si Tatang Digong, tapos ngayon nagrarally sila. Tapos ngayon ay yung mga budget. Ayan. Hindi, awanin. Nagtalo-talo sa pondo, sa pera pa rin ng taong bayan sila nagkakagalit. Alright. Nag-aaway-away sila sa pondo ng Pilipinas. Bakit daw hindi napunta sa mga magaganda, kunyari sa education, dapat mas maraming pondo para mas maraming makurakot. Ay, malupit Bakit daw yung pondo mas maraming napunta dun sa may pagawa, yung mga paggawa ng daan, mga tulay, yun, mas marami daw doon. Kaya ayun, nagrally na yung dating kumare ko na si Franz Castro ay nagrally pa. At hanggang ngayon pa hindi pa umuwi. Oy, Franz Castro, kumare, gusto mo magbalikan tayo ng kandila at umuwi ka na sa inyo at kawawa ka, nangingitim ka na dyan? Walang mangyayari yung rally nyo dyan, Franz Castro. At may stroke ka lang dyan, mainit dyan sa Manila, mainit. Wala yan, hindi mababago yan ni BBM, yung napirmahan na Pag-iisipan pa yan kung buburahin yung pirma niya or dadagdagan yung pondo mo na sinasabi mo, ha? Kaya alam ko kung bakit ka medyo tumatalon sa kabilang bakod kasi alam mo mananalo yung PDB laban at baka makulong ka talaga. Yari ka dyan, te. Yari to si Franz Castro. At ilang buwan na lang ba? January, February, March, April. Ay, naku, malapit na. Dapat Franz Castro, doon ka mag-rally doon sa Davao para mapansin ka ni Tatang Digong. Para baka sakaling maawa pa sa'yo. Baka sakaling maawa pa. Di ba, Ma'am Sandy de los Reyes, no? Totoo yan, boy. Contempt tulad yan sa ama niyang diktador. Di ba yung nakaraan no? Yung binalik ng Sweden ba yun? Binalik yung mga ginto kasi namatay na nga yung si Marcos Jr. Binalik na, ba't walang balita yun? Nabalita ng Channel 2 yun tapos hindi na ulit. Hindi natin alam kung saan na napunta yung pera na yon, na kung napunta ba talaga sa taong bayan or nasa kanila pa rin. Sa dami na yun, hindi nila kayang ubusin yun. Ba't kailangan pang kumuha pa rin ng pondo ng Pilipinas? Anak ng tipaklong talaga. Tuloy-tuloy rin to, tuloy-tuloy. Ayan na, si Maring Maharlika, kayo na maghusga rito. Kasi parang meron talaga siyang something na tao sa loob. Okay? Totoo yan. Mahirap magsinungaling basta-basta kung wala kang kausap, gagawa ka ng istorya. Kahit ikaw, gumawa ka ng sarili mong istorya kung hindi yung bunganga mo or yung pagsasalita mo, hindi magkukumpleto, hindi yan mabubuo. Kaya si Maring Maharlika, meron talaga tong puting ahas. Matakot kayo sa kaputi, sa kaitim, bagsama yan. Naku, laro na. Lalo na. Shoutout kay Banatero Supporters Official. Yan, salamat po tuloy, Mare. Bilang isang mas matanda ako sa kanya na this is just my wishful thinking na looking forward na kapag tinanghal na siyang queen kasi nga, kaya ako bakit sinabing yung queen natin dahil lumabas sa barahan natin kahapon, di ba? Kahapon o the other day, na talagang paulit-ulit yung queen. So anyway, I'm looking forward na kapag siya ay matanghaling queen, wag na siya mag-appoint ng mga politikong may bahid ng kawatan. Maybe mag-appoint siya ng mga taong galing din sa government sector or sa private sector na wala talagang bahid ng pangawat, walang record para matakot. Okay? Kasi para matakot at automatic ay
magpapasa na siya ng gurgur na parusa. Tingnan mo na natin kung ano sinasabi ng ating baraha bago natin ituloy ngayon. Basahin natin ang baraha. Okay, tres diamond. Okay? Dalawang ibig sabihin nito. Tres diamond. Ibig sabihin, katulad kagabi, pera ng bayan ay maibabalik galing sa tatlong bugok ko, di ba? Nabigyan ng tatlong bugok. Sino yung tatlong bugok na yan? Si Lisa Tanas, si Bangag, at si Tambaluslos. So yung pera ay isusuka nilang tatlo. Alright? So yan yung barahan natin ngayon. Anyway, going back mga kababayan sa ating eksena. So, dahil nagsisip-sip yung mga politiko, I wish I can tell you more. Yung very sensitive kasi nararamdaman na nila Bangag ngayon. Nararamdaman nila yung power nyo. Even yung kausap ko, sabi sa akin, sabi niya, sana hindi masayang yung ngangabels mo. Gabi-gabi kita pinakikinggan. Kailan kikilos kami, natatakot kami dahil tatargetin yung mga nagnegosyo. Sabi sa akin, hindi kami sa duwag eh. Sabi niya, the moment na mag-post kami, binabantayan kami, tatargetin yung mga negosyo namin. Although, sabi niya sa akin, ako naman nagbabayad ng tax, pero iba to ang gobyernong ito. Iba sila Bangag. Talagang gugurgurin ang negosyo mo. Kung di gugurgurin, agawin, or tatakutin ka. Yan mga kababayan, ang nangyayari ngayon. Okay? si Jun natawa sa tatlong diamond, di ba? Alam nyo, walang mananalo sa hula ko. Okay? Lahat dito talo ang mga Bangag. Huwag kayong umasa na mananalo sa hula ni Maharlika ang mga Bangag. Laging panalo. Baraha ko to eh. Anyway, mga kapalangga. Okay? Okay. Ngayon, ano sabi dito? Yeah. So ngayon, ang eksena dito, sa National Security Council, na pagtanggal kay Inday Sara in connection kasi nakakarating na kay Bangag, ang ingay kasi natin, di ba? Hindi naman tayo pwede mag-ingay. Di ba? Nakakarating na kay Bangag na mayroon talagang maninindigan. All right? And even the INC, di ba sabi ko, pinipilit nilang hilutin yan na wag nang magkaroon ng ganung pagtitipon kasi, hindi maganda sa part ng mga Bangag. Pero ano tawag dyan? What do you call that? Sa chess. Sino bang magaling sa chess dito? Kumbaga parang ano siya, na dumama. What is that word sa chess? Can you help me? Hindi ako naglalaro nun eh. If you only grows vacuum cleaner, first look at blowing power. Okay, see you in rally. Ngayon, ang nangyari dito, checkmate. Wait. Meron ako napili dito, i-contempt natin. Iko-contempt daw ako Sabi niya, boto matters. Lapit-lapit na maghintay ka, kami magko-contempt kay Boy Sardinas. Iko-contempt ako. Nandito ka sa may Quadcom hearing ko, tapos ako iko-contempt mo, ha? Sekretary, mag-ihanda mo nga ng 5 aso, saka mga 4 na pulis lang. I-contempt mo, hindi nyo nakikita dyan si Sandy de los Reyes. Pakihanap to sa satellite natin, ha? Ipakagat mo to, ha, sa aso natin, ha, sa kanyo hulihin, tapos i-contempt na to, ha? Ang gigigil ako rito, sabi niya, hindi nakikita rito, nakikita nyo ba dyan? Hindi nyo nakikita eh. O nakikita nyo to? O dito ko lang sa laptop din nakikita. Nakita nyo ba yan? Si Sandy de los Reyes. Yan, si Boto Matters dito. May trolls din dito. Si Boto Matters, no? Ko-contempt ako. Sandy, pakihintay po yung 4 na pulis dyan, saka 5 pulis. Ay, 5 aso. Kakagatin po kayo nun, ha? Kasi contempt po kayo, bawal po yung sinasabi nyo sa Quadcom hearing kay Boy Sardinas yan. Ang laki-laki nandiyan ka sa may monitor ng cellphone mo o TV, ano man yan, nakabasa mo, Quadcom hearing kay Boy Sardinas. Ikaw ang napili ko na i-contempt ngayong tanghali. Yan. Sekretary, nakita na yung yung sa satellite natin kung nasan tong si Sandy. Okay na, approve na? Sige.
Pakibigyan mo 20,000 yung si Captain para sa transportation, sa paghuli kay Sandy. Ay, contempt ha. Tapos pakagat mo sa aso kahit tig-isa lang ha. Kaya mag-ingat ho kayo dito sa pagsasalita, dito sa Quadcom kay Boy Sardinas, no? Kasi pwede po kayo makontempt tulad niya, no? Ayan, kakagatin pa ng aso yun. Sabi ko sa inyo eh. O, tuloy. Joselito Mesa, na-checkmate. That's good, yan inisip kong word. So, na-checkmate sila kasi nga, nagdrama si Bangag, di ba? Nung ini-impeach, nag-file ng impeachment yung mga kaluwang grupo, yung mga pare, kay Inday, 1, 2, 3, now meron pang 4. Ang sabi ni Bangag dyan, kunyari, kunyari hindi ako sang-ayon na i-impeach nila si Sara. Yan ang kanilang playbook. Yan ang kanilang dramatization na papalabasin sa taong bayan na concerned talaga si Bangag at bait-baitan yung addictus na yan, yung addictus na, authenticated addictus dito sa Amerika. Anyway, di pa pala ako nakaprint ng bago yung may mukha niya. But anyway, papalabasin natin na yun na nga, na concerned na ayaw ko nang ini-impeach si Sara, Yun nga, na-checkmate siya ng INC. Kaya ang sabi ng INC, okay, sige, suportahan natin ang panawagan ni Bangag. Okay? Hindi ako lang nagsabi ng Bangag, hindi sinabi ng INC. Ni Bongbong Marcos, also known as Bangag. Alright? Kaya kami ay mananawagan sa taong bayan na yes, wag nating suportahan yung mga gustong i-impeach si Inday Sara, sa halip ay tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Pero ang yung ating mga palanggang INC, actually, ang dadami talagang nagme-message sa atin na talagang sa kanilang mga pagsamba, mga pagtitipon, ay sinusuportahan nila si Inday Sara. Ngayon, ang pinapalabas ni Bangag, ito another sabi ng ating puting as. Pinapakalat daw, pwede ba i-ano nyo to? I-verify nyo to. Pinapakalat daw ni Bangag Jr. na hindi daw gagawin sa kanya ni Ka Eduardo yung ganong suporta kay Sara. Kasi bata pa daw sila, I don't know how true, yun daw ang binibida ni Bangag Jr. na parang during teenage time, magkaibigan na raw sila ni Ka Eduardo. So hindi daw gagawin niya ng INC sa kanya yung pag-support kay Inday Sara. Yun ang drama niya. Pero taliwas, di ba, sa January 13, sa liwasang Bonifacio, okay? Okay. Sabi ni Nenita Villanueva, yes, Marika, by the way things are running in our government, it's time taong bayan must move as one to remove them. Like what happened to his father, a family of money greedy people. Exactly, mga kababayan. Yun nga, yung mga negosyante. At tapusin ko muna yung pagiging magkaibigan nila. So yun ang binibida ni Bangag. Sinasabi niya na ganun sila ng INC head na si Ka Eduardo. I don't know about it. May alam ba kayo? So, yan ang kinakalat nila. Pero, iba po noon, iba ngayon, sabi ni teens. Exactly. So ngayon, yan yung nangyayari ngayon. At natataranta sila talaga. Kaya nakikipag-usap si Bangag sa iba't ibang mga leaders kung sinong tatanggap sa kanila. Pero yung information dun sa certain ambassador na yon, kasi pag binigyan natin siya ng gender, alam nyo na kung sino yon. Alright? Huwag na muna natin siya bigyan ng gender. So confirmed yun, coming from our puting ahas. Kasi sukang-suka na ang business sector sa kanila. Alam mo, even itong mga dilawan na ito, ayaw lang nila kasing hindi lang nila kayang tanggapin na pag nawala si Bangag ay another Duterte ang mamumuno. There are selfish, self-serving people. Why? Kahit sana ayaw mo kay Sara Duterte, kung sobra na ang ginagawa ng presidenteng Bangag, di ba, aayon ka sa tama, katulad ng mga pare. Kaya nga, di ba, ulitin natin, ang binabato kay Inday, it's only 150 million pesos about the confidential fund. Pero ang confidential fund ni Bangag, ito, bibigyan ko na kayo ng patikim. Ikabwa ka ng inakang Marcos Jr. ka at Lisa Tanas. Ha?
nagbigay kayo ng 400 million according to my source. Dito sa taong ito, sa susunod na ito pangalanan, 400 million na nasa likod ng what do you call it? We give ano yan? We give the world our best, parang gano'n. Ano yun? Yung we give the world our best. Okay? Wala ka, dinan mo 400 million. Ay, nay, kalakihan eh. Ganong kalaki yung hinahabol nyo kay Vice President Sara is 125 million. I-compare mo sa 400 million. Ay, nay, awanin. 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 Ay, nahuli na ba si Sekretary, nandun na yung yung mga polis kay Sandy, yung contempt natin ngayon. Nandun na. Okay, sige. Sandy, pakihintay nandyan na, patakbo na yung sila captain dyan, kasama yung 5 aso. Kahit pumunta ka pa doon, kahit umalis ka pa ng bahay mo kasi nasa satellite ka na, hindi ka na pwedeng makaalis, no? Hindi ka na pwedeng magtago. Ganun ako mag-content dito sa Quadcom kay Boy, Sabi ko sa'yo, malupit ako eh. O, tinan nyo 400 million. Halak ka. Kung itong si Maharlika, sobrang walang alam to sa mga pinagsasabi niya, no? Kahit nasa Amerika pa to o Canada, wala to yung kung ganito yung mga sinasabi. Dapat pinalakad na to ni BBM. Sa bagay, kung totoo din yung sinasabi niya, nasa 6 daw yung maali-aligid doon kay Maharlika. Nako, mag-ingat ka, Maharlika, mag-ingat ka Baka susunod, hindi lang 6 yan, baka 20 na yan, ay, nako, delikado na si Mariko, O, tuloy pa natin. At dito sa Department of Tourism, remember that? Yung Love the Philippines, yan may issue pa yan. Inaantay lang natin ng isa natin putingas. Nagbigay kayo ng 400 million sa taong ito. 400 million na hindi naman ganun kalaki. Okay? Ang ginastos. Huwag na natin muna pangalanan yan. Alright? Pero just want to compare yung 400M, mga palangga. 400M kumpara sa 150 million. Okay? Kumpara sa 150 million na binabato kayo. Ang hirap kasi sa inyo, dito sa mga, well, I'm just talking to mga dilawan na politiko, but good thing, may mga dilawan na ngayon, kumbaga, dilawan aligned commentators na nagsasalita na sila na hindi tama yung AKAP, AX, tupad, yung pagtanggal ng PhilHealth budget, yung 90 billion, what do you call it, and program funds ng PhilHealth and everything. Nagsasalita na sila. Pero yung iba ayaw pa magsalita, katulad ni Maria Ressa, di ba? Na dating talagang hardcore yan, na grappler na yan. Pero kasi dahil may kaso siyang inaharap, okay, kaya hindi siya makapagsalita. Nakatali, naka-scotch tape yung bunganga niya dahil the moment na buksan niya yung bunganga niya, yari siya kay Lisa Tanas. Yan yon mga kababayan. Ngayon, palangga, so... Wait, pare, meron ditong magandang si Renzi. Sabi niya, Carmen Laluan, hinahanap mo yung 125 million pero yung kinurakot sa PhilHealth na billion di hinahanap. Galing Ay, sekretary, pakibigyan mo nga sardinas tong si Ramsey. Mga 2 box to, 2 box at mga trolls. Ayan mo nga din to, yung mga trolls na nandito. Kayo, ayan Ano nyo nga dyan? Padala mo ng sardinas pakidetect tong address ni Renzi. Kuha mo na yung sa satellite natin kung saan address nito. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, sekretary. Padala mo 2 box ng sardinas. Maganda yung kanyang maganda yung kanyang komento. So yan, good. O, tuloy. Mamaya tayo magsalita. Tapusin natin. Ang problema sa mga palangga ko, mga dilawan, ever since hindi ko kayo inaaway alam nyo? Ang inaaway ko lang mga politiko na bumaliktad na nilunok na yung kanilang mga suka, katulad ni Kiko na ipapahukay si Marcos Sr. and everything, and now ganun na sila. And ibig sabihin ng mga yan, mga self-serving people yan or politicians. Wala silang prinsipyo, wala silang dignidad. Kasi kung ako magsasabi na ipapahukay kita, tapos ngayon, ang paniwala ko, itong taong ito ay bangag, magnanakaw, ganito, ganyan, tapos makikipag elbow to elbow ko, hindi nyo makikita sa akin yan, mga kababayan.
Hindi makikita. The moment ito si Marcos, may mga nagpapakalat na ako sa TikTok daw, nakikita nila. Hindi ako masyado active sa TikTok kasi hindi ko na kaya, ang daming mga platform. Ay, wala akong admin, ako lang. Nakesyo ako daw, babaliktad na kay Bangag. Never. Over my gorgeous body, darling. Beauty skin. Sabi ni Hindi Mara. ako babaliktad. At never akong bumaliktad. Dahil ang laban natin dito ay para sa katotohanan. Yeah. Kahit pa 4 na kaso ang kinaso nila sa akin, they spend people's money para harasin ako, to shut me up, para itigil yung bunganga ko. Kasi nga naman, kapag yun ang purpose noon. Oh, abay, ito pa, nakausap ko itong ito pa. isa sa mga putingas. So yung kaso talaga nila, ang in-expect pala nila, ni Lisa Tanas, dun sa mga sa kaso na final nila sa akin, the moment na pag-file nila ako ng kaso, titigil na raw ako. Kasi matatakot na yan, wala namang pera yan, yung Maharlika na yan. Yun ang kanilang anticipation. Yun kanilang in-expect noon na end result nila. Diba? Remember, ang mga pinakalat ng mga insemada na nakasama sa payroll ng gobyerno, na pera ninyo ang bayad na, oh, Maharlika, nagtatago sa Mexico. Maharlika, magbabayad. Ayun. O, yari ka ngayon. Ito sabi ni Renzi, ito mga gusto ko, nakikipagpukpukan, digong nyo, hindi sa ayaw namin sa government, pero damitin. Dumating yung gobyernong matino, hindi korap. Dating gobyerno, matino, hindi korap. Paknis ka palang Digonyo. Sino ba itong Digonyo na to, no? Digonyo, parang demonyo naman. Gawin mo na kayong demonyo, hindi na Digonyo. Ito po. Salamat, Ma'am Maharlika. Noon pa man, ikaw ang matapang na lumalaban. Sabi ni Ma'am Jane Sotero. Oha. Lupit, no? Ito pa. Cyberpunk Panda, masaya ka, Digonyo, na ninanakaw pera mo ng mga crocodiles. Malaki bayad sa'yo ng BBM admin. Ewan ko siguro nakikita nyo din to, Kasi nahahide siya rito sa sa comment, Alam ko pagka nahide to dito, hindi nyo makikita. No? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga babayan. Kaya sa darating na eleksyon na PDP, laban tayo. Bahala na kayong humusga, yung mga... Meron naman tayong sarili-sariling utak. Kung yung mga sinasabi nitong ni Maring Maharlika, kumari ko to, ha? Hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo. Basta meron naman tayong sarili-sariling utak, no? Na matigas yung utak natin. Hindi tulad ng mga tanso, mga lusaw yung utak nila. Yung sinasabi ko sa inyo. Saka yung mga trolls dito, gusto niyo bigyan ko kayo ng sardinas para tumigas-tigas yung utak niyo, ha? Hintay tayo sa January 13 kung ano mangyayari, mga idol, sabi ni Rudy RDU. So sa January 13 nandun si Boy Sardinas, at kung ano ang nandun, yun ang ibabalita lang namin, hindi tayo magdadagdag ng balita. At yung mga tanso dyan, kasama kami doon, yung mga ibang mga kasama natin ng mga DDS, kasama kami doon, wala kaming babanggatin na iba. Sabihin, kumampi sa amin yung mga iglesia, walang ganun, ha? Pinapangunahan na namin kayo, mga trolls kayo, ha? Makikiisa kami sa misyon ng mga iglesia ni Cristo. Kasi si Kong Marcoleta ay, yan yung sinusuportahan namin. At syempre, yung PDP laban, andun kami. Okay? Sino ba yung binablog namin? Syempre, PDP laban. Kayo, parang napanood ko kay Tol J. Guevara. Mukhang uunahan nyo pa ata kami na mag-rally. Tutulad. Uunahan nyo pa. Akala nyo dati, yung Iglesia ni Cristo dati, mag-rally nung nakaraan. Inunahan ng mga pulahan. Hindi yung nakaraan noon, yung pinuntahan ni Chris Ulo. Sabi pa ng ganun, ang dami palang sumusuporta kay BBM. Sabi pang ganun. Pumunta pa si Chris Ulo, naglalakad. Ganito ang sumuporta. Anak ng Tipaklong, wala pang 3,000. Tapos biglang sa dulo, may nakuha na ng video na nagbibigayan ng 500. Tapos yung live stream media, kitang-kita, nag-trending yung video na yon, hindi man lang nila na-vlog, hindi man lang na-cover ng tulad dati ng
sa DDS, nagkaroon ng bigayang kuno na video nila. Pati pulis, nagsalita sa media. Okay, pero yung sa kanila, wala. Hindi binidyo yun, hindi na ere. Malupit. Sabi kasi ng ay, wag natin i-ere yan. Sabi no, baka matanggalan tayo ng prangkisa, wag na mawawalan tayong trabaho, wag na, hayaan mo na yung mga ano na yan, kasi masisira si BBM. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Marcena Galano, shoutout po, watching from Naik Cavite sa mga taga Naik Cavite mga kababayan straight natin yung PDP laban para walang makakasali, para pagka naupo yan sila, walang kasaling ibang mga salingkit wala Kasi pag nagkaroon ng salingkit pa yan, magkakagulo na naman tayo, hindi na tayo matitigil mag-vlog dito kasi pag nag-away-away na naman yan. Straight lang tayo pero yung iba diyan, syempre iikutan kayo ng mga kandidato may magbibigay ho sa inyo ng pera. Ang balita ko ho ngayon parang malaki-laki ho ang ibibigay sa atin kasi mas malaki-laki po ang naipong pondo. Lupit, no? Tanggapin natin yun. Sayang din yun. Bibigyan, ito mabibigyan tayo ng 5 kilong bigas or 1,000 or pang may mga ayuda, kung sino man nagbibigay ng ayuda, pagdating ng eleksyon nagbibigay ng 5 kilong bigas, may grocery. Mga babayan, ito ang tandaan nyo. Meron kayong utak. Meron din akong utak, okay? Kaso mas malaki lang yung utak ko. Ganito, makinig kayo 1,215. Bibigyan tayo ngayong eleksyon. Kailan tayo ulit maaalala? Kailan tayo ulit maalala? Tuwing eleksyon lang naman tayo binibigyan. Gaano ka ba katikped? Kung mabibigyan ka ng ayuda, okay. Kaya mo bang paabutin yan hanggang sa susunod na eleksyon? 2-3 araw lang yan, depende sa laki ng pamilya mo. Tapos ipagpapalit mo yung boto. Okay, para lang doon sa halaga ng binigay sa'yo. Maalala ka lang yan mga babayan, sa oras ng eleksyon. Alright, rock and roll. Si Tatang Digong nun, may first wave, second wave, yung mga ganyan, may wave, may nagbibigay talaga ng yan. Pero bakit hindi nagkautang-utang ang Pilipinas? Bakit nga nagkadautang-utang? Grabe yung pinagdaanan natin ng panahon ni Tatang Digong. Okay? Kaya marami nagsasabi, kahit ibang bansa nga di ba? Sabi ng ganun, hiramin na nga namin yung presidente nyo. Kasi si Tatang Digong, maraming bumilib dyan ng mga tao. Ngayon, yung mga taong pinapalakpakan siya, ay ngayon ay kinakalaban siya. Alright, rock and roll to the world. Di ba? Itong mga trolls na nandito, mga pumapalakpak to kay Tatang Digong dati. Siyempre, kung nabayaran ka naman, kahit pumalakpak ka, kaysa magutom naman yung aming pamilya, kalabanan namin to si Tatang Digong. Pero alam ko itong mga trolls dito, may mga utak yan. Okay? May mga utak tong mga trolls na to. Okay? Pero alam ko sa darating na eleksyon, iboboto nyo pa rin yung PDP laban. Sige, pag binoto nyo, sabihin nyo sa akin bibigyan ko kayo ng sardinas sa secretary ko at kaya kong hulaan kung nasaan yung mga address ng mga trolls ito kasi meron akong pinagawang satellite dito, galing pang Japan. Sabi ko sa inyo no? Delia Pineda. Pa-jacket daw. Ay, hindi pa naman kita, ngayon pala kita nakita, ma'am, Delia. Susunod na Shoutout boy. Yung sinasabi ko sa inyo mga babayan andyan na yung mga tumatakbo. Di ba? Nakita nyo ba yan? Pagka tapos na silang nakaupo o nakuha na nila yung gusto nila, bihira nyo na lang yan makikita. Nakatago na yan doon sa opisina. Okay? Samantalang nung eleksyon, pupuntahan ka pa sa bahay nyo, kakamayan ka pa. Okay? Pag nakuha na nila yung gusto nila, ay, nay, goodbye, boy, sardinas. Sira ulo ka, binoto mo ako, tinanggap mo yung 5 kilong bigas ko sa 3 sardinas, tanga ka. Tinanggap mo, bye-bye. Nauturing kita. Yun sinasabi ko sa inyo mga kababayan kasi hindi naman aabot yung ayuda na yan sa hanggang susunod naman ng eleksyon. Para pag may nagtakbo na naman ng eleksyon, meron na namang magbibigay ng ayuda. Isip ba? Isip. Dapat, yung mga iboboto natin talaga, yung tunay na may nagawa. Okay? Na alam naman natin na may nagawa talaga. Yung nakikita nyo yung mga instructuran, excuse me, yung mga yung mga project na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas,
may nakita ako diyan papunta na yata ng Ilocos yun mga babayan. Train yun, daan ng train yun. Sino ba pumirma niyan? Ang tanong ko sa inyo mga trolls, sino ba pumirma niyan ha? Nanggigigil ako sa inyo ha. Sino pumirma? Sino ba nag-ano yan? Nag-ano ng project niyan? Tatang Digong. Sino ba ang ng implement ng lisensya na magiging 10 taon na ha? Si Tatang Digong. Sino ba napakadami-dami ng mga presidente na dumaan na ngayon? Dati hanggang ngayon. Si Tatang Digong lang nakagawa niyan. Anak ng ngawetin kayo. Ngayon, tagal-tagal na inipon ng pondo ng PhilHealth na tapos kukunan, ay hindi, kawanin. Tapos ito pa, sabi ni Chris Ulong, tanga. Bakit? Sabi nga nun, araw-araw naman na may nagtatrabaho, nag-araw-araw naman may naguhulog ng contribution sa PhilHealth. Tingnan mo naman katangahan nito, araw-araw tanga. Buwan-buwan yun hinuhulugan. Bobo talaga itong si Chris Ulo. Sabi niya, araw-araw naman, meron naman nagtatrabaho. Biruin mo, imagine mo, magsama-sama yun, magbabayad yun, araw-araw nagbabayad. Tanga, walang nagbabayad araw-araw, monthly yun. Tingnan mo naman ka-ingutan naman ito. Tapos ang binaliwala niya na ni Chris Ulo, yung tanso, binaliwala niya na po yung mga nakuha doon sa PhilHealth. At ang sabi nga niya meron naman daw araw-araw na nagbabayad ng pondo sa PhilHealth para yun ang naiipon para magagamit ng taong bayan. Aba, malupit malupit. Kasi nasabi ko sa inyo, Nasaan yung pera ng Maharlika? Ba't walang napadala taong bayan? Walang napadala taong bayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Trolls, sagutin mo nga yung trolls, yung mga trolls dito. Alam nyo naman yung di ba? Alam nyo naman yung istorya about dyan. Asan si Boto Matters dito? Boto Matters at yung si Sandy. Sagutin nyo nga itong si Renzi. Nanggigigil ako sa inyo Si Digong lang sa kalam, alright. EUFEB-KTV. Sabi ko sa inyo yan mga babayan I-like nyo naman tong video natin para naman mapunta naman. Nanood sa akin nung isang araw si Tatang Digong. Tatang Digong, shout out sa Tatang Digong 459 likes. So sana madagdagan pa 'to mamaya. So yun, dinagdag ko lang sa inyo Tanggapin nyo yung ibibigay. Malapit na. Maraming pondo yan. May nabalita pa ako, yung ayuda gagawin 15,000 banda dyan sa Cavite or Cavite ba yun? Or Laguna. Dinadaan ho nila mga babayan sa pera-pera ang pagtakbo itong eleksyon. Aba, 15,000? Aba, kukunin ko yun. Saan ka pa? Sabi ko nga sa inyo, malaki-laki yung mga bigayan ngayon Kawawa. Ba ganito yung Pilipinas natin, no? Tatang Digong, balik ka na. Kasi si Tatang Digong, malapit na may expert, matandaan Si Vice President, Sara, kaya yan. No? Anak ng tipak lang. Yung mga, yung mga malasakit, si Tatang Digong yan. Yung train, maganda Pag papunta tayo dun sa Ilocos, papunta dun kay BBM, di ba? Taga Ilocos si BBM. Sasakay na tayo ng train. Pumunta kayo ng Bigan, sakay tayo ng train. Nadaanan ko na yon, nakita ko. Tatang Digong nag-ano yan. Hindi nyo ba alam, Si Tatang Digong nagpirma. Tinutuloy na lang yan ni BBM kasi nakapondo na yan, may bayad na yan, nung pa kay Tatang Digong. Tinutuloy na lang yung project. Hindi ba alam yun? Trolls. Duterte lang malakas kaya kahit anong paninira ng mga BBM, hindi talaga dapat tayo pauuto dyan. Sabi niya, look aba. Alright. Yung mga nababasa ko sa mga comment section mga babayan nare-reply ko po yung iba hindi. Ang gaganda ng mga comment nila, grabe, dami. Tatang Digong, napakarami po na solid na PDP laban dito sa channel ni Boy Sardinas. Sureball po, ihatid ko po yan sila diyan sa eleksyon yung kanya-kanya lang pupuntahan ko kayo. Sama-sama tayong boboto Kailangan straight lang. Kasi pag straight mga babayan, maganda ang takbo ng Pilipinas. Kung may humahalo kasing mga kuting, may humahalong may mga crocodile, may bubuli, mayroong sawa, may cobra. Pag nagsama yan, wala. Ganito ulit mangyayari sa atin. Gulo-gulo na naman. Gulo-gulo na naman mangyayari. Di ba? Tapos na rin naman to Okay na to. Tapos na yan. Tapos na yan. Yun, narinig nyo Kaya naman gusto kung talagang totoo yung sinasabi ni Maring Maharlika. Kasi
kita nyo naman, may kausap sa karap-harapan, hindi rin alam ni BBM kung sino ba itong nagsusumbong dito kay Maharlika. Napakalupit. Ganun ang mga entel, ha? Puting ahas yun. Sino kayong puting ahas na yun? Hindi ko rin malaman. Tapos may sinabi siyang bakla ha? Malupit no? O, basa na tayo dito. Nakapag-like na ba kayo mga babae? 500 likes. Thank you ha. Thank you ha. Nabasa na binabasa ko na ito. Si Porchina, laging umiiyak to Sekretary, bigyan mo nga ng sardinas si Porchina. Naubo na ako. Talaga tong Porchina na to Wala nang ginawa to kung kundi puro iyak Ha? Bigyan mo ng sardinas to ha, Porchina, ha. Nanggigigil na ako dito ha. Banat Boy Sardinas, maraming trolls. Yun. Sapul na yung trolls dyan. Okay na yan, mga trolls ha. I-PM nyo ako at bigyan ko kayo ng sardinas ha. Ano ba gusto nyo, maanghang o yung sakto lang ha? Okay, siya doon sa natin ha, na contempt. Marami dapat i-contempt dito. Pasensya na kasi kulang tayo sa pulis. Saka kulang tayo sa aso. Yung meron akong aso diyan, maliliit pa, hindi pa makakagat. Kaya okay na muna si Sunday yung ating i-contempt. Yung satellite ko po ngayon dito kasi nagluloko, maraming ulap. Okay. O, andito na, shout out si si tatakas na ba sigurado magpaparehab yan sa way. Si hahaha. Aba, itong si hahaha na to parang trolls to dati ng BBM. Tapos ayun, ginaganyan na siya. Malamang baka hindi siya binayaran, no? Kawawa. Sino na ba itong hindi ko nabasa rito? Shoutout sa Bonifacio ha. May mga magagandang comment, basahin pa natin. Okay. Padapa na yung sabi niya? Padapa na yung PDP nyo. Lalangawin yan sa 2028 yung Sara nyo. Lalangawin pati puwit niya. Ay! Sandali nga, naubo ko. Ay, Sekretary, meron ba bang aso dyan? Saka kahit 2 pulis lang. Bigyan mo ako. I-content ko si Bonifacio Sinto. Ikaw Sinto ka. Hindi ka talaga ayan, padapa na daw padapa na yung PDP laban Ito yung nanonood siguro sa mga tanso vlogger na fake news yung kanilang mga sorbay. Yung sorbay nila. Sige, i-contempt kita ha. Kasi bawal yan sa Quadcom hearing ko, Bonifacio Sinto ha. Sekretary, pakihanap to, itong si Bonifacio Sinto. Tapos, ilang pulis yung available dyan? 5, may 5 rito. 5, dumating na pala. Sige. Oo, kaka-duty lang. Okay. Yan. Mas marami-rami sa'yo. 5, Bonifacio Sinto ka. Tapos, pahanap na to ha. Paki-connect na kaagad sa satellite natin para mahanap tong si Bonifacio Sinto. Ayan, nyari ka ngayon, Sinto ha. Kagat ka pa sa aso ngayon. Siya yung apatak akalamansi at takbo at tulin. Apatak tulin to Ayan. 2 lang muna i-contempt natin mga babayan kasi pinapalaki ko pa yung mga aso ko Wala pang rabies yung iba Pinapadamihan ko pa ng rabies. At yung iba gusto ko talagang may rabies Para itong mga pasaway dito na sa contempt natin, itong sa quadroom natin, ay talagang mapahirapan natin. Okay? Sabi ni Jane Soreto, alright, Duterte the best, Yahoo. Yan ang mga gusto. Bigyan mo nga sardinas to si Jane. Si Rento Soreto bigyan mo ng sardinas yan. Perla, si Ma'am Perla. Nako po, tatanggap ako ng ayuda tapos pipirma ako na di po kanila na lang yung ayuda, ayaw ko pumirma. Kasi pag pumirma ka, sureball ka na iboboto mo sila. May pirmahan pala. Ewan ko kung may pirmahan na ganyan. Kahit pumirma, hindi naman sila sasama dun mismo sa room kung saan ang botohan. Kaya mo yan. I-report mo sa akin yan at sino yung nagbibigay ng pera na dumipirma ka pa. Kayong mga nagtumatakbo sa eleksyon, kung magbibigay kayo ng ayuda, pera o anuman, wala nang pirma-pirma. Madadaya na naman kayo Madadaya, may bibigay ng ayuda, pirma. Ang lupit. Magandang hapon, okay na ta. Okay. Sino pa ba hindi ko mga Buoy, ano ba to? Buoy,
Paturgo. Huwag palabasin ng bansa sila BBM at Alipores. Kailangan pananagutan sila sa trillions budget na nawawala sa kaban ng bayan. Oo, di ba? Kaya mo natin papalabasin yan. Shoutout kay Sir Gilbert ha. Ayan, Sorina Habalian, grabe. Si Digonyo, inamoy pati. si Digonyo, mas maganda sa demonyo na lang, ha? Wag ng Digonyo. Si demonyo nandito. Ayan ha. Okay na to, nabasa ko na to. Okay, isang oras na tayo, ang galing. Edmar, hayaan ng mga tanso, idol, wala naman yan eh. Tanso, ano na? Lifoldo, baka emperno, baka emperno, yan ang sardinas. Salamat ka, wala na akong dito ha. Yung aso ko rito, wala nang kamandag eh. Baby Roda Vlog, I'm done. Subscribe host. I love you, Palangga. Fight for the right OFW Hong Kong. Love Inday, Sara. Boom. Sabi ko sa inyo, sa Hong Kong pa lang eh, napakaraming mga kababayan natin dyan. At Sure Ball, syempre. Saan ka pa? Sure Ball yan, men. Okay. Baratero supporters, Mami Aisan, thank you. Sa lahat ng mga nagdalo sa ating Quadcom hearing, may nadagdag natin mga nag-likes. At sa mga nag-subscribe, thank you. 120,000 subscribers na tayo. Wala pa tayong ating gold play. Gold play? Gold play agad. Tapang mo, Boy Sardinas. Yung silver play button, no, itatawag pa sa akin si YouTube. Tagal pang ibigay. So, yan. Thank you sa inyo, mga babayan. So, hanggang dito na lang itong ating reaction video, itong ating vlog. See you on my next vlog. At maraming salamat sa mga nag-like, syempre, at nanonood ng ating ads. At yung mga pinapanood yung ads sa akin, yung mga sente-sente mo na yan, iipon natin yan. At kung hindi nyo napapanood ako, ay isa po ako charity vlogger at naitutulong din natin yan sa kanila na mga karapat dapat na mahirap. Thank you! PDP Laban ng Malakas. Bye-bye. Salamat po. God bless.